Okay, bago tayo bumati, babasahin ko lang muna ang isang katanungan mula sa ating isang subscriber na nagkakaroon ng problema sa kanyang alagang sa kanyang firearms. Actually, wala siyang pangalan, nakalagay lang dito ay user. Sir, paano pag hindi na-eject ang empty shell? Naipit lang sa slide. Okay, bago natin sagutin yan, bumabati muna ako sa inyo ng isang mapagpalang araw. Dito sa mga OFW, saan man panig kayo ng mundo, umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Sana tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, magandang kalusugan, wala tayong karamdaman, sapagkat pag tayo nagkasakit, walang mag-aalaga sa atin. Okay, yan ang buhay ng mga OFW. So, at palagi kong sinasabi na wala ako sa Pilipinas, nandito ako sa Kuwait, nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range para hindi na ninyo ako hanapin dyan para magpagawa ng mga baril ninyo. Okay, at doon sa mga disclaimer, doon sa mga magagaling, kung may kung may pamamaraan kayo, pwede naman ninyong i-share. At welcome sa mga baser. Okay, at bibigyan natin ng kasagutan itong paano hindi nag-eject ang empty shell, naipit lang sa slide. Actually, napakarami ko ng topic at maraming bisis ko na itong naging ipinaliwanag sa aking mga vlog. Ang problema lang, yung eksaktong title ay hindi ito. Kamukha nung truthing and extractor tune up, ito na rin yun. So ang hirap sa ating mga lalo sa mga bago nating subscriber na hindi sumusubaybay sa atin, hindi binabasa yung ating mga hindi pinapanood yung ating mga videos, kaya hindi nila alam. Ang gusto lang nila kung ano yung naging problema nila, itatanong na nila. Wala silang pagkakataon na mag-research. Hindi katulad ko na kahit ako ay marunong na, nanonood pa rin ako ng ibang mga video sa YouTube. Kasi YouTuber nga tayo At pinapanood ko rin yung, shout out sa Kalinga Prab. Pansa ko niya Kalinga Prab kasi more on charity din ako Kaya ang payo ko sa mga nanonood na aking videos, wag mag-skip ng aking YouTube. Wag mag-skip ng mga ads sapagkat rin tayo, charity rin tayo. Yung kinikita natin sa YouTube, tinutulong naman natin sa mga estudyante na pinapag-aral natin. Okay, at yun lamang ang hiniling ko sa inyo, na tulong na ninyo sa aking YouTube channel para makatulong din kayo sa mga beneficiaries ko. At dahil okay naman yung sweldo ko dito sa hindi naman kaya ako nag-YouTube para pansarili ko. Okay naman yung sweldo ko dito sa aming kumpanya. Okay, at bibigyan natin ng kasagutan yan. Actually, ang kalimitang problema niya ay extractor. Okay, paano nyo malalaman na maayos ang inyong extractor? Ito, papaliwanag ko muli sa inyo. Tatanggalin ko wala akong 1911 dito, pero yung problem naman na yan ay universal yan. Kahit sa anong mga firearms ay pwedeng mangyari. So, ito. Tatanggalin natin tong para makita ninyo kung paano nyo malalaman na malakas pang inyong extractor. Kasi pag mahina ang extractor ninyo, bibitaw yan. Bibitaw pag atras ng slide. Pag ang slide ay umaatras pag pumutok sa pamamagitan ng blowback. Okay, yung pressure na binubuga dito sa barrel, meron ding pressure na patras. Yun ang nagpapatras sa slide, tangay-tangay ang basyo. So pag mahina ang inyong extractor, may iwan ang basyo. So pag naiwan ang basyo, hindi mag-eject, may ipit ng slide. So malalaman ninyo kung malakas ang inyong extractor, isukat muna ninyo. Okay, gumagamit tayo ng dummy bullet, walang primer, para hindi kayo kabahan. At
Huwag kayong gagamit ng mga panukat ng live bullet. Baka kayo magkamali. Palaging gamitin ninyo ay dummy bullet. Okay, walang primer. Kasi baka akala ninyo dummy bullet pa, naibala pala ninyo nagamit ninyo live bullet na pala. Kaya pag kayo ng titesting ng baril at hindi niyo kailangan ng live bullet, wala ka siya firing range, dummy bullet ang gamitin ninyo. Okay, ganito. Ilagay ninyo sa posisyon yung inyong bala at titingnan ninyo kung ang posisyon ng inyong bala ay naka 90 degrees. Okay, tamang-tama naka horizontal na ganon. Kasi pag yan ay nakalaylay na ganon, parang ano yan, parang pang 60 years old na ano daw yan. Okay, alam na ninyo yun. Hindi na naka-erect. Pag hindi naka-erect yan, mahina ang extractor ninyo. So yun ang mangyayari, bibitaw ang inyong empty shell. Kita ninyo yan, no? Hindi yan basta-basta malalaglag. Yan. So ano ang gagawin ninyo pagka ganyang mahina ang inyong extractor? Yan ang katanungan. Palalakasin ninyo. Yan ang unang titingnan ninyo. So ang unang titingnan ninyo yan, tatanggalin ninyo ang extractor ninyo. Actually ito, panoorin lang ninyo ibang mga videos ko. Kasi paulit-ulit tayo nang gagawin ito. Tanggalin ninyo at linisin ninyo. Napupuno ng carbon ito. Yan o, napupuno ng carbon yan. Ang nangyayari, kumakawang ito. Nasasangkalan ng carbon. Kumakawang, lumalayo na itong extractor. Kasi nga, puro carbon na yung pagitan na yun. Okay? So, pag lumayo yan, natural, lalayo dito yung pinakang ngipin niya, yung pinakang claw niya. Lalayo yan. So, hihina na. So, lilinisin ninyo yun. Ang isa pa, may spring dito yan. Baka yung spring yan, puno na rin ng carbon o mahina na. Yung pang isang problema niyan. At sa mga 1911, panoorin ninyo yung paano palakasin ang extractor. Okay, yun ang unang nagiging problema niyan. Okay, pangalawa niyang nagiging problema, minsan sa magazine din. Hindi maganda ang pagkakaano ng magazine, may sinasabitan, ganon. At saka sa extractor ito. Itong extractor na to. Pagka hindi magandang extractor, sobrang mahaba, sumasabit yung bala. So subukan natin. Okay. Okay, subukan natin okay, naglagay tayo ng dummy bullet. At nag-load tayo. Pag pumutok yan, na-atras yan. Yan o, yan. Ganyan. Titingnan ninyo ngayon, pag inatras ninyo, kung dahan-dahan, kung bumitaw ba o hindi. Yan o, hindi bumibitaw siya. At dapat yan, tingnan ninyo itong tingnan ninyo to. Yung basyo niya nandito na. Tingnan ninyo yung bala, ha. O, nakalabas na yung bala, nakapantay na dito. Saka pa lamang yan magi-eject. Okay? Yun, saka pa lang magi-eject yan. Dapat ganun ang pag-timing ng kung kagaano kahaba ang kung tama ba ang haba ng inyong ejector. Okay? Dapat ganun. Pag sobrang haba niyan, minsan sumasabit dito. Sumasabit dito yung Pero ang pangkaraniwan talaga niyan. At titingnan din ninyo, baka yung magazine ninyo ito, sobrang taas nito, baka diyan sumasabit. Okay? So pag sumabit diyan, kumbaga nasa loob pa yung basyo, sumabit na dito, bumitaw na. So hindi na yun hindi na yung lalabas kasi bumitaw na nga sa extractor. Bumitaw na siya dito sa extractor. Kasi nga sumabit na dito sa labi ng magazine. Titingnan ninyo
Kung yan ay nakaunat na ganyan, ika-carve ninyo ng ganun yan. Ibababa ninyo ng konti ito. Baka may sinasabitan dyan. So mas maganda. Kaya ito ang ginagamit kong pandemo. Kasi walang cover sa ibabaw. Kitang-kita natin. So kahit sa anong baril po, pwede naman ninyong testingin ng ganun. So titestingin ninyo. Lalagyan ninyo ng dummy bullet. Inulit ko, dummy bullet ha. Huwag yung live bullet. Pag kayo magtitesting, laging dummy bullet. Tanggalin yung primer. Okay? Para hindi kayo na-aksidente. So, titingnan ninyo kung i-atras ninyo ng dandahan. Okay, kamukha nito. Yan. I-atras ninyo ng dandahan at titingnan ninyo kung may sinasabitan. Kasi pagdating ng ganyan at may sinabitan yan, ano na yan? Bibitaw na yan sa extractor. So pag bitaw niya sa extractor, wala na, hindi na mag-i-eject yan. May ipit na yan na pagbalik ng slide, may ipit lang yan. So titingnan ninyo kung bumibitaw. Yan o, titingnan ninyo kung bumibitaw. Yan. O, kita ninyo, hindi siya bumibitaw. Maganda ang niya, wala siyang sinabitan. Paglampas ng bala niyan, i-eject na yan. Yun, umeject na yan. So, ganun lang ang gagawin ninyong pag-testing sa inyong mga baril. So, kalimitan yan, itong extractor. At titingnan din ninyo yung extractor, baka napuputol din kasi ito eh. Napuputol din kasi yung pinakang kuko niyan ito. Ito yung extractor niya. Ito yung extractor niya yan. Napupudpud rin niya, napupudpud. Kung pudpud na to, wala na. Hindi na yung pinakang kuko niya. Nare-rebuild naman yan, nare-rebuild. Sa mga marurunong nga lang. Pa-weldingan ninyo ng TIG weld, yung dulo. Na-weldingan yung dulo niyan. Okay, hindi ako nakakuha ng hindi ako nakakuha ng sample. So ayan, yung dulo nun nawiwildingan yan. So tingnan natin kung meron tayo dito. Yan na natin kung may. Hindi ako nakapaglabas ng extractor. Okay, pasensya na, wala tayong extractor dito. Hindi tayo nakapaglabas ng extractor. So ayan, pwede ninyong padagdagan yung dulo na yun, yung nakaganon ng extractor. Okay, para maisukat ninyo ng maayos. So okay, ang importante nun, yung unang ginawa ko, dapat ang bala tangay-tangay siya ng extractor. So ayan, at kung may follow-up question kayo, pakitanong na lang, ulit ninyo kung hindi kayo naunawaan, at uulitin natin yung ating videos. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli nating mga videos. Please panoorin lang ninyo yung mga videos ko, at kung meron kayong hindi naunawaan doon, mag-follow-up question kayo at gagawan ulit natin ng video. Maraming salamat sa inyo. God bless us all.